Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating Facts First episode ngayong araw. Isang maulang araw po ng Huwebes, July 24, 2025. Medyo iba po yung background natin. No? Nandito po tayo ngayon sa Baguio. Dahil meron tayong special occasion na ginugunita ngayong araw na ito. Pero tuloy pa rin po yung ating podcast and actually we have a triple header for tonight and this is our first of that triple header. Pag-uusapan po natin, ito baka nakakalimutan, no? Isa po sa mga malalaking investigasyon na ginagawa ngayon ay itong patungkol po dun sa mga nawawalang sabongero. At meron pong parallel investigation na ginagawa ang National Police Commission patungkol po rin sa mga ilang pulis na di umunay involved dun sa pagkawala o pagdukot. At sabi ng star witness, pagpatay dito sa mga nawawalang sabongero. So, kumustahin natin kung ano po yung nagiging takbo so far ng investigation na yan. Makakausap po natin ngayong araw. This is a recorded episode. We're recording this at exactly 4:36 in the afternoon. Pero by the time na napapanood nyo na po ito, 8:30 na po ng gabi. Makakasama po natin ang Vice Chair ng National Police Commission, si Attorney Ralph Calinisan. Magandang araw, Attorney Ralph. And thank you for joining us. It is a Facts First. Magandang araw, Christian. Kung naman ang sineselebrate mo, congratulations. Anniversary. Wedding anniversary namin ni Mrs. Yun yun, no? Ba? Dapat pala, nag-vlogging ako, pre. Mukhang maganda ang bayad ng vlogging. Nasa country club tayo. Hindi, ano lang to. Nakikigamit lang tayo para magmukhang mayaman. Nice to see you again. Ikaw pala nagbasbas kay Senator Edu Manzanas ng General, At merong mga naniwala, Ganun ba? Oo, general na tawag ko. Pero I mean, everyone would know na hindi naman siya general. So, all in jest. Hindi, parang dun sa isang episode yata naniwala isang host. Nakwento lang sa akin no? Oo nga, totoo. Nagulat ako, naniwala yung isang host. Ganun ba? Oo, kumbaga, alam naman ibig sabihin bagay, Oo nga, mukhang general. But yeah, I mean, he knows a lot kasi rin sa internal matters ng PNP. So, and we're talking about PNP matters. So, nabansagan natin siyang general. Para hindi naman na Edu Manzanas, araw-araw na lang Edu Manzanas. Minsan senador, minsan justice, minsan Santo Papa. Hindi pa naman nagiging Santo Papa. Minsan bishop lang yan. Anyway, pag-usapan natin itong investigation. Ilan ba yung iniimbestigahan nyo as you speak na police na di umano involved dito sa missing sabongero? Yung eksaktong figure, Christian, alam kong napakalakas mo sa akin pero hindi ko mabigay sa'yo. Sabihin na lang natin, we are not bound by the affidavit of alias Totoy. So in fact, very neck deep kami yan. We're in the office on a rainy Thursday afternoon. No one's here except me and some of my staff. We are continuing our investigation and we're trying to look for linkages. Let's put it that way. At hindi talaga kami bound dun sa affidavit ng isang tao. And yun, lahat ng posibleng involved and ika nga sabi ng presidente, no stone unturned. No stone unturned. So kailangan talaga we need to do this for all those who are currently missing. 4 na taon yung inaantay na hustisya ng maraming tao, lahat ng sambayan ng Pilipino. So bibigyan natin sa kanila yung tamang investigasyon. Okay, so you're not bound by the affidavit by the star witness. Pero kasi lumalabas sa balita, 12, no? Ibig sabihin, mas marami pa ba? O mas konti yung pulis na iniimbestigahan ninyo? Mas marami, di hamak. Yung final na kaso ni Totoy, 18 tao yon, Christian. Pero active doon, 12. Doon sa yung balancing 6, na-dismiss sila for whatever reasons. Mga grave misconduct, robbery, extortion, yung mga kaso nung 6. So, since they are not in active service and the National Police Commission does not have jurisdiction over those policemen who have already left the active service, na-stuck kami dun sa 12. At least for the formal procedure, di ba? So, naglabas ng subpoena yung ating Inspection, Monitoring and Investigation Service o ating IMIS. Pinapa-reply sila within 5 days na pinapasubmit sila ng counter affidavit. Pumatak na yung 5 days. Thankfully, nagpasa naman yung lahat ng 12 and the IMIS is currently evaluating the counter affidavits alongside the complaint affidavit of alias Totoy. Nataon for the past couple of days, walang pasok.
pumapasok ang mga tao dito pero theoretically there's no work. So hindi uusad officially ang mga bagay-bagay pero tuloy-tuloy ang mga investigasyon dito, Christian. Okay, so ano exactly yung accusations against dun sa 12 police still in active service? Tapos sabi mo, di ba, ano yung contained dito sa affidavit and ano pa yung ibang pinangahawakan ng NAPOLCOM dun sa ginagawa niyong investigation? Hindi ko masagot ng sobrang solid yung tanong mo, Christian, pero sabihin na lang natin na yung in essence, ang nakalagay doon sa complete affidavit ni alias Totoy nawawala at pinatay yung ilang mga missing na sabongero at may kinalaman yung ilang mga personalidad. I cannot detail or give you certain facts on those, no. Pero yung iba pang hawak na ebidensya natin, resulta rin ng ating investigasyon. Pero yung kasama sa mga inattach ni Totoy na I think sinasabi naman niya sa mga interviews niya, may mga resibo dun eh. So we're looking into those receipts as well. They have been signed, surprisingly. Pero meron pa tayong mga other evidence on hand na we are trying to sift through and check kung may relation doon sa complaint affidavit ni Totoy. So essentially, di umano itong mga pulis na ito, sila yung involved sa pagdukot doon sa mga sabongero at sila rin yung pumatay. Ganun ba yan? Parang ganun yung lumalabas. Pero siyempre, I'm trying to speak in general terms and yet trying to be responsive to your question. Kaya medyo nag-iingat tayo, Christian. I'm trying to balance the people's right to know, yung karapatan bilang journalist to actually ask questions and be informed versus doon sa necessity na I should not give away my position on certain matters. Kasi inevitably, itong kasong ito will be decided by the Commission and Bank. Nasa baba pa lang siya ngayon, ini-evaluate pa lang ng iba pang ahensya sa baba namin in NAPOLCOM, tapos umaakit na siya slowly to the Commission and Bank. Ang next step nito, after they have replied, after nag-submit na ng counter affidavits tong dosing police na ito, kung feeling ng imis namin na dapat i-dismiss na yung kaso, i-dismiss nila. So yung complaint, madi-dismiss na. Pero kung feeling ng imis namin, dapat tumuloy itong kasong ito, a formal charge will be filed inside NAPOLCOM. So yung mga investigador mag-file ng kaso sa loob ng NAPOLCOM at yun ay i-hear. So during the hearing, maghaharap yung dalawang panig. Maari magpasa rin sila ng iba pang mga pleadings or their position papers if needed. Eventually, this will be brought up to the Commission and Bank kung saan ako'y nakaupo. So Pero kaya medyo I understand. hirap na hirap ako pero I'm trying to answer your questions as effectively as I can. Pasensya na rin, Okay. Christian. Okay. Pero yung buong proseso, gano'ng katagal yan before magkaroon ng desisyon o pagpapasya itong NAPOLCOM? Yan ang kaya kong sagutin. Kasi dati, dekada yan eh. Literal na inaabot ng siyam-siyam ang mga kaso dito bago tayo dumating dito, Christian. So in fact, just 2 weeks ago, ang latest na isang kaso na na-desisyonan namin, 25 years ago. Biruin mo yun. Iba, hindi pa lawyer, nag-file na ng kaso, ngayon na lumabas. Retired na yung mga police. Pero ngayon na sumampa na tayo dito, dalawa yung klarong utos natin. Una, 0 backlog by December 2025. At yung pangalawa, na dito tayo napalaban, 60 days ang lahat ng kaso na bagong ipa-file. Ang na-testing by fire kami, na-baptism by fire kami, Christian. Ang unang-unang kasong na-file dito, nung after namin mag-declare ng 60 days, itong sabong case. So tuloy lang, laban lang. Kasi hindi lang yung mga police yung on trial dito eh. On trial din dito yung institutions, to include the National Police Commission. Kung mabagal ang hustisya, wala rin maniniwalang tao eh. So kaya kailangan paspas din. Effective at paspas. Pero yun sa inyo, syempre administrative yan, no? So, Correct. tanggal yan kung sakali ang possible result tsaka forfeiture, tama ba? Ng mga retirement benefits? Correct. Siguro kung, if I may, no, Christian,
Alam natin na yung investigation say ng DOJ, ng PNP, ng NBI, medyo may 4 na taon na rin. Pero I would like to reassure the public on behalf of these agencies. Kumbaga, inaabogado ko na sila. Why? Because yung level ng ebidensya na kailangan for a criminal case, nuknukan ng taas. Proof beyond reasonable doubt yon, Christian. So, sa Tagalog, kapag may bahid pagdududa ng kahit konti, madidismiss yung criminal case. And yung ating Secretary of Justice, gusto yung ipa-file niya na kaso airtight. So dito naman tayo sa admin case. Yung level ng ebidensya dito mababa. Ang tawag naman substantial evidence. Sa Tagalog, ang ibig sabihin nun, ano ba ang magiging conclusion ng isang reasonabling tao? So given a set of facts, ano ang magiging conclusion ng isang reasonable person? Yun lang ang threshold. So, mababa. So, there is, in my books, walang rason na hindi kami mabilis. So, kaya kong sabihin na 60 days yan. Yung 60 days, kailan maglalapse? Sorry, yung 60 days, kailan maglalapse yan? Nasa 50 plus days pa kami natitira, Christian. So, sorry, kailangan ko pala lagyan ng countdown dito sa office ko. Okay. Now that you mentioned it, I will put a calendar here. Pero may 50 days pa kami, Christian Maigat. Okay. Ito naman yung mga pwede mong banggitin base ron sa allegation, no? We're not saying that you're making any premature conclusion, no? Pero base ron sa mga allegation na lumalabas, ito bang grupo ng mga pulis na ito kabilang sa isang sindikato within the service or iba-iba yan, kanya-kanyang lakad? Yun ang pinapalabas ni alias Totoy. Parang isang grupo ito, tapos yung isang grupo na to, well-oiled machine, meaning may suporta. So bawat lakad, binibigyan ng ayuda ng isang tao na siya mismo ang kumukuha. In essence, yun ang kanyang paratang. So may mga resibo doon na iba-ibang amounts, iba-ibang taong kumuha, iba-ibang petsa. So kung pagtatagdiin mo, yun ang narrative na gusto niyang ipalabas. At in-identify niya yung mga taong ito, yung 18 na taong ito sa kanyang affidavit. Yun din ang isa ko iniisip, no? Nung una lumabas yan, kung gagawa ka ng isang karumal-dumal na krimen at babayaran ka for that, bakit merong resibo? Magandang tanong yan. Gusto ko sanang sabihin sa'yo yung pananaw ko dyan, kaso lalabas yung aking boto o bias dyan. Okay, but that's a question that you would also want to be answered, di ba? Kasi yes, parang correct. logically, ba't ka magpapapirma at o pipirma ka sa isang bagay na alam mong illegal yung kapalit? Correct. Yun ang, actually, yun ang unang sumagi sa utak ko. Yung tanong mo, tanong ko rin. Siguro, pwede na ako maging journalist. But, mas magaling ka, abogado ka eh. Tsaka ano yan, nag-aral pa sa ibang bansa yan si Attorney Ralph. Yun naman. So, yun. We need to check yung motives ba? Ano ba yung pattern? Ano ba ang linkages? Diba? Yung may mga bagay na kailangan silipin Hindi lang tayo basta maniwala dun sa kwento ni Totoy. Hindi naman porket sinubuan tayo ng affidavit. Thank you, Lord. Diba? Yung affidavit na yun, panimula lang. Kaya kailangan at importante yung sagot nung kabila. Hindi naman porket nakasuhan, automatic na may decision na We need to be fair and we need to hear out the sides of everyone. At ayun ang esensya ng due process na ibibigay natin sa National Police Commission. Doon sa iniimbestigahan niya, sabi niya higit pa rin sa 12, no, na kasama sa mga pinangalanan ng star witness. Ano yung highest ranking na iniimbestigahan ninyo? General. 1 star ba yan? Gusto ko sa'yo Sabihin na lang natin na multiple persons to. Ha? Multiple stars? Multiple persons, multiple stars. Akala ko multiple stars Kasi baka madamay dyan si General Torre naghahanda sa boxing match yun. Hindi, ayos si General Torre. Nag-iisang 4 Diba? May ba ako? Ako naman ngayon ang magtatanong. Alam ko naman, mahilig ka sa boxing. At mahirap isang boksingero ka rin. Anong odds?
Actually, yan ang third episode ko mamaya. Tale Ganun of ba? the Tape, Keys to Victory. So far, Ganun? base sa mga nakita ko mga practice videos sila, parang pretty even eh. No? Magkakatalo yan sa hangin eh. Sino ba may stamina? Mukhang malakas manuntok si General Torre, nakita ko eh. Pero medyo hindi natin alam kung tatagal yung hangin. Tapos nakita ko yung mitts work ni Baste. Medyo gigil eh, no? Alam mo kasi pag gigil ka na nanununtok, mas mabilis yung hangin mawala eh. Yung mas mabilis ka mag-consume ng energy. Kaya dapat relaxed eh. Kung parehong gigil, mahirap. Feeling ko mas relax si General Torre. Baka mas kaya niyang dalhin yung hangin. Ilang naman. I'm looking forward to it. Like everyone else. Sa raw, sa Sunday, whether he shows up or not, si Baste, nandun daw sa Rizal Memorial Coliseum si General Torre. Manonood ako. Kasama ka ba manonood? Baka nasa Baguio ka pa. Hindi nga, nandito pa siguro ako nun eh. Masarap sana manood eh, no? Malabang pay-per-view niyan o miski GMA, miski isang katutak na commercial, papatulan natin yan. I'll be there. Teka, balik tayo sa issue. Ikaw, niliko mo eh. I'll be present, Christian. Sorry. Okay. So ang highest ranking general, no? Eto. Highest ranking general. Recently may balita, no? Napanood ko isang interview mo na merong sumusubok na aregluhin yung kaso. Nilapitan ka, tama? Actually, dalawa sila eh. Dalawa? Yun ang problema ko, Christian eh. At, alam ko naman, kilala mo ako. Napababa ko tuloy yung kape ko. Sabihin ko, nababother ako, totoo lang. Kasi yung una, bossing ng sabong yun eh. Ang ginamit niya, sinubukan niyang gamiting tulay, sa taong sobrang dikit sa akin. As in, sobrang unbelievable. Let's put it that way. So, happy naman ako na yung taong nilapitan niya na dikit sa akin, ang sagot, ang pakiusap pala nung bossing ng sabong, baka daw pwedeng matulungan yung mga pulis. Ano exactly? Anong ibig sabihin niya? Ina-arbor yung mga pulis? Siguro in the context of everything, alam mo na naman na siguro ibig sabihin. So, pinasabi rin sa close sa'yo? Sabi sa close sa akin. Tawag okay. Tawag. Tawag to Bare line to. Kailan tumawag? Nalaman ko, pag sinabi ko nung araw, baka mag-gets ng tao sino yung mga kausap ko eh. Sabihin na lang natin na... Marami ka namang kausap? Hindi. Madali yan. Madali. Alam mo na ngayon, matatalino ang ating mga netizen, pati mga investigative journalists. Madaling maghanap. So ano yan, last week? Last week ba? Nakarating sa'yo? Last week yan. Actually, isang linggo kong iniinda to, Christian. Ang pananaw, I was informed of this before nag-file si alias Totoy ng kanyang complaint affidavit sa Napolcom. I kept quiet. Kasi ang pananaw ko, during that time, it is not about me. So, I don't want to make this an issue about myself. So, let Totoy do his thing. We will accept his affidavit. Pakinggan natin yung sabihin ni Totoy. So, nanahimik ako ng 1 week. Pero binabagabag ako ng konsensya ko, pre. Hindi ko matiis. Parang feeling ko, parang insulto sa akin eh. Parang insulto ako eh. May pangalawa pa eh. Dumalo eh. So, yun yung... Same person? Same person. Iba. Iba yung bossing ng sabong. Meron pang isa. Oo, may isa pa. So, kumpletohin muna natin yung cast of characters. Yung sinabi muna natin nun sa pagtawag, yung tumawag yung bossing ng sabong, ang sagot nung kausap niya, dalawa yung sagot niya. Una, hindi ko kaya si Ralph. Yun ang unang sagot niya. Yung pangalawang sagot niya, kung anong nakalagay dun sa affidavit. Yun na yun. So, sa Tagalog, sinop lang nung kausap yung tumawag. So, okay na yun. May pangalawang insidente. Yung pangalawang insidente, nag-text. Hindi man lang... Sa'yo directly? Directly sa akin. Okay. So, hindi man lang Viber, wala man lang ka-fines-fines. Tinext ako. Ano sabi? Yun daw kapatid niya na-implicate daw doon sa investigasyon, napapangalanan, etc.
implying na hindi totoo at nagtuturo siya ng ibang tao. Dinedma ko. O kumbaga, Deadma ako. Yung pangalawang nag-text sa'yo, anong personality nito? Ano ba to? Politiko o involved din sa isabong? Ano siya? Yung kampo niya, grupo ng isang former local government executive. Tapos kapatid siya nun. So, nag-text siya, dinedma ko. After ko dinedma, tumawag. Hindi sa akin. May tinawagan na close sa akin. As in, literal, na kalapit ko yung close sa akin nung tumawag. At narinig ko yung... Usapan, tawag. Anong sabi? Anong nadidinig mo sinasabi? Natawa ako kasi explaining siya na mali daw yung pagpaparatang, etc. At ang napaganoon ako sa upuan ko, sabi, baka daw pwedeng kuning abogado si Ralph. At hindi pa uminto doon. Sa loob ko, una, hayop ka, naisip mo pa yun? Di ba? Nasa gobyerno ko at commissioner ako ng NAPOLCOM. Patas ako, hindi ako nakakuha sa ganyan. Pangalawa, ang kanyang comment pa, baka pwedeng yung mga dating law partner ni Ralph, baka pwedeng yun ang kunin nating abogado. Parating mo naman. Nakampating sa loob ko, hayop ka. Yung kausap, sabi niya, malabo yan, pre. Yun ang sagot niya, malabo yan, pre. Saktong ganun. Then, pleasantries, madaling sabi, soft lang, binaba. Then, binanong sa akin ng close sa akin. Tumawag si ganito. Narinig ko eh. So, parang ang akin, extremely insulting. Both instances. Kasi, ano ba kayo? Di ba? Hindi tayo nababayaran, Christian. Kumbaga, parang they had the gall or temerity to even try to get me as their lawyer in the criminal case. Di ba? So, Okay. hindi man siya sakop ng, dahil di siya police, hindi man siya sakop directly ng aking investigasyon, pero nahahagip siya. Pero, wag mo naman ako kuning abogado mo. Wag mo na rin naman subukan na kunin na abogado yung dati kong law office. Ano ba naman kayo? Saan ba kayo nanggaling? Di ba? Sobrang siga na ba kayo? Yun ang thoughts ko. Ito yung isa kong tanong, no? Yung nag-text sa'yo, tapos yung hindi mo sinagot, tinawagan yung katabi mo, alam niya magkasama kayo? Parang hindi. Nagkataon lang talaga? Nataon lang talaga. Paano niya nakuha? Hindi ba tinanong nung kasama mo paano nakuha yung number mo? May number naman ako talaga ng taong yun eh. Okay. May number ako nun. So, kilala ko yun. Kaya Umulit pa ba sila since that time? Hindi. Kaya after 1 week, kasi yung close sa akin na yun, hindi ko naman regular na nakikita eh. Hindi ko regular na nakikita yun. Talagang jackpot talaga yun eh. So, hindi ko pa alam kung tumawag uli sa kanya. Wala naman text sa akin. Marami yung missed calls, pero pag di ko alam yung number, di ko sinasagot. So, hindi ko alam kung tumatawag sa akin na baka takutin na ako. Pero, I don't know if they attempted to link up with yung mga tinawagan nila nung dalawang grupo uli. But ang kabiat ko dyan, di ko pa nakakausap yung close sa akin na yun. Okay. Pero kumusta yung security mo? Kasi medyo mabigat tong mga iniimbestigahan ninyo, no? Kasi obvious yung malaking sindikato yung nasa likod nito. Isabong yan, napakalaking negosyo. Nung nakausap ko si Secretary Remulla before, sabi niya, ilang billion yung kinikita nito mga ito. So, maliit na pera sa kanila, di ba? Kunwari, gusto nilang manakit ng tao, di ba? So, malaki yung mga binabangga mo rito. Kumusta yung security mo naman? Siguro for my security, hindi ko rin sasagutin yung sagot na yan. Yung tanong na yan. Pero sabihin na lang natin na kapag umira lang pera, sigurado ako na kulang ang security ko. Let's put it that way. I am very much aware that I should beef up my security 10 times
Pero una, hindi naman tayo presidente ng kahit anong bansa. Hindi naman tayo bilyonaryo. Baryang-barya tayo, Christian. Si Lord lang ang security ko. Minsan nga, totoo lang, honestly minsan lumalakad nga akong mag-isa. Kasi hindi ko talaga type yung may buntot lumaki akong ganun Pero nare-realize ko para ako naghahanap ng gulo. Pero I don't feel secure. Let's put it that way. I'm trying to live a normal life but I don't feel secure. I know sino yung mga nasa likod ng mga to. Alam kong well-connected. Alam kong moneyed. Pero ang mensahe dito, simple tayo yung tayo yung gobyerno. Tayo yung nag-iimbestiga. Tayo yung nasa tama. Ba't tayo matatakot? Di ba? So, sila ang matakot sa akin. Yun ang thoughts ko, pre. Yun, no? Hindi ako sa naghahanap ng gulo, Pero, Sila matakot sa akin. ba't ako matatakot sa inyo? Di ba? Tama ginagawa ko. Buti kung nagwawalang ako sa pwesto ko. Nag-iimbestiga lang ako, trabaho ko Sinong gagawa nito? Walang gagawa nito, pre. So, it is what it is. Di ba? Bahala na si Batman. Si Batman. Yun nga yung babanggitin ko. When all else fails, bahala na si Batman. Total, nasa likod mo si Batman Bukod kay Lady Justice. Oo nga totoo yan. Sinungaling ako pag sabihin kong di sumasagi sa isip ko at hindi rin tayo napapaisip. Pero ang mindset ko, Christian, I will not be affected by these people. I will not be affected by. I will live a normal life. I will investigate. I will do what I need to do. I will do it for the people. Ayun. Okay. Maraming salamat, NAPOLCOM Commissioner. Ang dami mo kasing title Ano ba dapat? Vice Chair? Commissioner? Ralph lang para sa'yo. Ralph lang. Pero ang theoretically, pwede ng Commissioner Ralph. Pero para sa'yo, Ralph. Kasi wala akong sa mga title. Pre. Happy na ako sa Ralph. Ganun ba? Oo, pre. Wreck it like Ralph. Diba? Nung last anecdote, nung nagtuturo pa ako bago tayo sumampa dito, first name basis ako sa mga estudyante ko So isipin mo, college students tawag sa'yo, Ralph. Hindi ko talaga type yung attorney. Hindi ko type yung sir, kumbaga, Ralph. Ganun talaga, pre. Pantay-pantay pag 18. 18 pataas, pantay-pantay. Ganun ba? So lahat ng tao, pantay-pantay. Sige, Attorney Ralph, maraming salamat for inulit pa no? Okay. Thank you. Thank you for joining us. Maraming salamat. Ingat ka. Thank you. Hi mo na ako General. Pwede. Sige, hi natin. Sige, thank you. Ingat. Okay. Yan po si NAPOLCOM Commissioner Ralph Calinisan. Okay, nakausap po natin dito po sa issue ng investigasyon. So sabi niya, basically meron pa sila mga 50 days to complete the investigation dito sa mga police na allegedly involved dito sa pagkawala itong mga sabongero. So that's less than 2 months to go. And let's see kung ano yung kahihinat na nitong ebidensya. And tama naman na hindi lang pagbasihan ng kanilang investigasyon ay yung affidavit ng star witness. Dapat meron iba pang mga ebidensyang magko-corroborate doon sa mga binabanggit doon sa affidavit. Okay? Meron pa po tayong mga susunod na episodes. Una pa lang po ito. Mamaya makakausap po natin si former COA Commissioner Heidi Mendoza. Pag-uusapan naman po natin ay itong napakalaking pondo pagdating po sa flood control projects. Saan ba napupunta ito? Kasi grabe yung pagbaha no? Ramdam na ramdam natin yung problema. Okay? Bago po tayo magtapos, of course, greetings po muna, no? Una-una, binabati ko po yung aking asawa, si Doc Naomi, ng happy wedding anniversary. And love you. And of course, kanina may nakasalubong po tayong pamilya dito sa Baguio. And talagang nanonood daw po sila ng ating Facts First podcast. So, babatiin po natin sila. Sina Mian Sibal, ang kanyang asawa na si Noel Sibal, si Chloe, and of course, ito, if I remember it correctly, ito parents ito ni Noel. Si Ma'am Dottie Sibal at saka si Sir Rick Sibal. Kaya magandang gabi po sa inyo. And thank you for watching. Thank you for your support. Basically, batiin natin yung Sibal family. Magandang gabi po sa inyo. It was very nice to meet you po kanina. It's my honor po.
Tapos si Chito Cruz nag-message po sa atin from Brisbane, Australia. Binabati po natin ang kanyang asawa na si Zenny Cruz ng happy birthday today, July 24. Okay? Kaya na po muna, kita-kita po tayo mamaya. Okay? For another episode. Mamaya live na po tayo dito po sa ating Facts First podcast. Ako po si Christian Esguera.